Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa di umano'y police report na nag-uugnay kay First Lady Lisa Marcos. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Isa sa mga mainit na usap-usapan ngayon ay tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Ang sanhi ng pagkamatay ni Tantuco ay official na idineklara ng Los Angeles County Medical Examiner cocaine effects at probable atherosclerotic cardiovascular disease. Si Tantuco, 44 years old, isang pangunahing executive sa empire ng negosyo ng pamilya Tantuco, ay natagpuang hindi tumutugon sa kanyang silid sa Beverly Hilton Hotel noong March 8, 2025. At ayon sa mga record ng publikong coroner, ang kanyang pagkamatay ay pinasyahan na hindi sinasadya, kung saan ang paggamit ng cocaine ay nakalista bilang pangunahing sanhi at ang sakit na puso ay binanggit bilang isang nag-ambag ng kanyang pagkamatay. Ang police report naman ng Beverly Hills ay naging center ng kontrobersiya matapos lumabas sa online ang unang ginang di umano ay isa sa mga question ng pulisya. Pero pinabulanan naman ito ng Malacanang at sinabing pineke ang nasabing report. May announcement lamang po tayo. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to BPHD. At with reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantuco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Nabanggit po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasabing police report. Binanggit ni Yusek Claire Castro dito sa kanyang press briefing na si Roberto Tiglao ang nag-post sa nasabing pineking police report. Sa mga hindi pa nakakaalam kay Roberto Tiglao, siya po ay columnist ng Manila Times. Siya ay ang dating Chief of Staff at Presidential Spokesperson at kalaunan naging ambassador sa Cyprus at Greece sa ilalim ng administration ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang Manila Times column, sinagot ni Tiglao si Yusek Castro. Basahin natin ang ilang parts na pahayag ni Tiglao. Palace apologist Claire Castro claimed that First Lady Luis Aranita Marcos was not with Juan Paulo Tantuco on March 8 when the luxury retail executive died from an accidental cocaine overdose. She dismissed as fake the Beverly Hills police report that went viral on social media, which purportedly said Aranita Marcos was among Tantuco's companions at the time of his death. She claimed that detail had been added to the report circulating online in an attempt to connect the First Lady to Tantuco's death.
an incident that happened while she was also in Beverly Hills to promote Philippine Film Festival. Castro also denied a report from a U.S. publication that Tantuco was part of the First Lady's entourage. In her usual belligerent stance toward the media, she even said Malacanang was studying legal actions against groups and individuals spreading fake news. To use that famous Shakespearean line from Hamlet, "The lady doth protest too much, methinks." Shakespeare meant that one's excessive denials or protestations of innocence are, in fact, signs of guilt or insincerity. Gustong ipahiwatig ni Roberto Tiglao na ang labis na pagtanggi, labis na pagprotesta ng kawalang kasalanan ay sa katunayan mga palatandaan ng pagkakasala o kawalan ng katapatan. Alam naman natin na labis-labis ang pagtanggi ng Malacanang na may kaugnayan o kinalaman sa pagkamatay ni Paulo Tantuco, ang First Lady. Palatandaan ba ito na totoo ang kumakalat na isa sa mga inimbita para magpaliwanag ay ang First Lady? Ang kasong ito sinabi ni Yusek Castro na ang unang ginang ay wala at hindi malapit sa tabi ni Tantuco nang siya ay namatay sa cocaine overdose noong huling bahagi ng March 7 hanggang madaling araw ng March 8. Pero ayon naman kay Tiglao, cover up daw ayon kay Tiglao. Siya daw po ay nag-email sa Beverly Hills Police para tanungin kung ang police report ay authentic. Ayon kay Tiglao, isang Lieutenant Chris Coulter ng Bureau of Investigative Service ang sumagot at ito ang sagot. "The document you have provided was altered and that information was not released by the Beverly Hills Police Department. Ang dokumentong ibinigay mo ay binago at ang information na yon ay hindi inilabas ng Beverly Hills Police Department." At nagpadala uli si Lieutenant Coulter ng pangalawang email ayon kay Tiglao at nilinaw na ang totoong police report ay hindi naglalaman, hindi kasama ang sentence na ang mga kasama ng biktima ay ipinatawag sa BHPD para pagtatanong sa sina Dina Arroyo Tantuco, Lisa Ranita Marcos at Alexa Miro. Kaya nakita ni Tiglao na may nabunyag sa sagot ni Lieutenant Coulter. Hindi niya itinanggi. Hindi itinanggi ni Lieutenant Coulter ng tatlo ay ipinatawag para sa pagtatanong at hindi ito sinabing false. Sinabi lamang na bilang ang information na yon ay hindi inilabas, hindi verified ng BHPD. Bakit hindi niya sinabing hindi totoo na pinatawag para tanungin sina Dina Arroyo Tantuco, Lisa Ranita Marcos at Alexa Miro? Walang pag-deny, walang sinabing kasinungalingan na ang tatlo ay inimbita para tanungin sa pagkamatay ni Tantuco. Sinabi lamang niya na ang information na yon ay hindi inilabas, hindi verified ng BHPD, ang Beverly Hills Police Department. Pero di ba dapat lamang na makatwiran, hilingin ng pulisya ang mga nasa silid kung saan namatay si Tantuco na pumunta sa kanilang headquarters upang magbigay ng kanilang pahayag tungkol sa kung ano ang personal nilang nasaksihan, kung ano ang personal nilang nalaman sa pagkamatay ng cocaine overdose na nangyari sa isang party. Kaya ang tanong ni Tiglao, nasaan ang unang ginang noong panahon sa pagitan ng gabi ng March 7 ng ang party para sa kanyang proyekto para i-promote ng Manila International Film Festival sa Hollywood na ginanap sa Beverly Hilton, at noong umaga nang tumawag ang mga pulis at dumating ito ng mga bandang 11:30 a.m. Mahirap daw paniwalaan na maagang nagpahinga at natulog si First Lady sa kanyang suite at nakaligtan ang trahedya na nangyari kay Tantuco. Sa katunayan,
Sabi niya, may mga video na kumakalat sa social media na nagpapakitang sumasayaw pa si First Lady kahit na may hawak na wine glass. Bagamat itinanggi ng palasyo na si Tantuco ay bahagi ng official na entourage, kasama niya o kaya'y asawa siya ni Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantuco. Kaya ayon kay Tiglao, si Paulo Tantuco ay de facto member ng grupo. Kung nasa kanyang kwarto si Ginang Marcos, tiyak na tatawagan siya ni Dina para tanungin kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa sensitivity ng isang pagkamatay ng drug overdose sa party ng isang First Lady. Ang police report at ang mga natuklasan ng coroner ng Los Angeles ay nagpapakita ng mahahalaga at hindi nasagot ng mga tanong. Kaya dapat naangkop lamang ang panawagan ni Senator Amy Marcos para sa pagsisiyasat ng Senado. Sinabi ng senador na dapat maglabas ng palasyo ng isang komprehensibong report tungkol sa usapin dahil sa bigat ng mga paratang na ito at ang hindi makailan na interes ng publiko sa nasabing pangyayari at usapin. At ayon kay Tiglao, malalaman ang katotohanan sa Senate hearing at maaari nilang linawin kung naroon nga si Ginang Marcos o wala sa kanyang silid. Sinabi ni Yusek Claire na si Mrs. Marcos ay may mga kasamang escort mula sa PSG o Presidential Security Group. Maaari nilang ibunyag kung ano ang nangyari. Ngunit, ayon kay Tiglao, ang pinakamahalagang witness ay siyempre si Dina Tantuco kung ang pagkamatay ng kanyang asawa ay nagre-resulta mula sa kriminal na kapabayaan, isang pagkaantala sa paghingi ng emergency na tulong, tiyak na kilalanin niya ito upang parangalan ang alaala ng kanyang asawang si Paulo Tantuco. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.